Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para happy ka lagi sa YouTube. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Aray, ika na nga lang ng ating bida na napapasusmeryesep sa kanyang buhay at pergang-perge sa training niya. Siguro naman basic na lamang sa kanya ang e-rank test na yan. Abat 2 taon na rin yan nagtitraining sa atin. Ika na nga ng grupo na nagtitraining sa ating bida at pang-ising-isi sa tabi, habang itong binata ay lubos ng hihina at ang layo niya pangaraw sa mga master niya. Somewhere sa kung saan ay pinakita na nga itong bida natin sa isang adventurers guild kung saan kinuha na nito ang admission ticket niya para sa darating na pagsusulit. Dito na nga siya nakilala ng bantay at tinawag na Rick Senpei, sabay nagpakilala na si Alisa, kasamahan niya dati sa trabaho bago siya nag-resign at nagdesisyon na maging adventurer. Kinumusta na nga nito si Rick at ano raw ang ginawa nito sa nakaraang 2 taon. Ayon naman sa binata ay medyo namuhay muna siya sa bundok at nag-training kasama ang ilang senior adventurers, ngunit sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na lamang sumingit si Kuya Laseng at dinidiskartehan si Ate Bantay. Nang mapansin ni Rick na sumusubra na ang laseng ay pumagitna na nga ito sa dalawa sabay hinawakan sa tiyan ang pasaway na lalaki na kalaunan ay bigla na lamang bumula ang bibig na kinabahala ng mga tao. Huwag nga raw sila mag-alala dahil mukhang nasobrahan lamang daw sa alak ang pasaway na laseng. Walang ano-ano'y inabot na nga ni Ate Alisa ang admission ticket ng ating bida, at good luck nga raw sa e-rank test nito. Nabahala naman si Rick dahil 4242 ang kanyang numero at tila malas daw at nangangahulugan na kamatayan. At sa kanyang paglabas ay sinalubong na nga siya ng dambuhalang melon este ng dalagang nagngangalan na Reanet, at kung nakapag-register na raw ba itong si Rick. Oo na nga raw habang sa loob naman ay nagulat ang lahat nang makita ang armor ni Kuya Laseng na may nakabakat na palad. Hala si Donald yan, isang A-rank hunter na wanted, at kilala sa alias na Findish Knight, ika na nga ng mga nakakita habang si Alisa naman ay napapaisip kung si Rick daw ba may gawa nito. Samantala, dumaan na nga sa screening itong si Rick, at dito napapataas kilay ng mga examiner at 32 na nga raw itong bida natin, hanggang sa umabot na nga sila sa pagsukat ng kanilang rank, kung saan F- ang nakuha ni Rick, na tinawanan na nga ng kapwa examinees nito, habang ang examiner ay nagulat at nabasag ang bola-bola niya. Kalaunan ay lakas naman nila ay susukitin ng mga examiner, gamit ang slime bag at huwag nga raw silang mag-alala dahil anumang lakas ay kaya nitong i-absorb kaya ibira raw nila ng todo. Napa-flashback naman si Rick noong panahong pinagdaanan niya ito, gamit pa nga ang isang golden slime bag na binibasic lamang ng kanyang master, at isa raw ito sa mga pinakamahihirap na training niya. Kanya-kanya nang bura ang mga examinees, sabay bida-bida ng isang bansot na tila yayamanan at rich kid, at anak nga raw ng isang duke. Bagamat 11 years old pa lang daw ay may C-rank level ng magic at tinaguri ang child prodigy. Pangmalakas ang the moves na nga ang ipinamalas nito ngunit taliwas sa supot na apoy na ibinira nito, abat proud pa nga ang bata sa kanyang ginawa habang sila ay natulala na lamang. Pa-flashback na naman nga itong si Rick sa pinagdaanan niyang training ukol naman sa magic na malayong-malayo sa pipitsuging kapangyarihan ng batang bida-bida. Nang si Rick na at bago pa man siya makalapit sa slime bag ay pangbabatikos na ang natanggap nito mula sa examiner. At sa tanda raw ng ating bida na nagsimula sa pag-a-adventure ay baka wala naman na itong may buga, dagdag pa raw ang walang kwentang magic capacity niya base sa exam niya kanina. Kung ako sa'yo sumuko ka na habang maaga pa. Ika na nga nito kay Rick. Medyo na-hurt na nga feeling ni Rick, at may point naman daw ang examiner dahil huli na siya nagsimula, sabay napa-flashback sa matindi niyang pinagdaanan at ano raw ba kinalaman ng edad at kung kailan ka nagsimula, di na nga may pinta sa gulat ang mukha ng mga bashers niya nang mawasak ang slime bag sa isang suntok niya lamang, lalo na itong si Boy bida-bida ngunit magkakaalaman daw sila sa defense magic na siya niya raw talagang forte. Ngunit laglag pa nga na naman ang lahat ng magpasiklab ang ating bida at basic sinasangga lamang lahat ng magic sa kanya. Sa inis ng examiner ay mas pinalakas pa nga nito lalo ang offensive spell para kay Rick, at magkadilaglag-laglag na nga mata ng mga kasabayan niya sa mga nasasaksihan at maging ang pangmalakasang spell na yun ay wa-effect parent sa bida natin. Sa lakas ng pagsabog ay napapanta na nga itong pinakilalang Sir Sylvester, at dito nalaman ng tungkol sa F-rank adventurer nating bida na binasik lamang ang slime bag kanina, at maging ang pagdepensa sa isang level 5 composed magic gamit lamang ang level 1 defense magic.
Ayon sa data na ibinigay ng kausap nitong babae ay 14 years raw naging receptionist si Rick ng isang guild, at sa edad na 32 ay di na nga makapaniwala itong si Sylvester sa mga natutuklasan niya rito sa ating bida. Ayun nga at natapos na rin sa wakas ang preliminary exams ng ating bida, na siya na ngang kinumusta ni Ryanette pati ang written exams nito. Abat ako pa, sure ako perfect yun, sa tagal ko ba namang naging office clerk, ika na nga ni Rick na todo-todo ang kumpiyansa sa sarili. Ngunit lubos ang pag-aalala sa mga practical exams dahil may nakuha nga raw siya na F-. Biglang singit na nga sa usapan nila ang bida-bidang rich kid kanina, na nagpakilalang si Fred Dermo, at lubos ang pagkainis sa ating bida. Kawawa ka naman, sige samahan kita hanapin mga magulang mo, ika na nga ni Rick dito na mas nagpainis pa lalo sa bata, at dapat araw niya nga raw sana ito at pagpapasikat kung gaano siya ka-genius pero sinapawan nga raw siya nitong bida natin. Nataranta na nga si Rick at bigla na itong umiyak, sabay lutang ng isang dalaga na ate pala nitong bida-bidang bata at nagpakilalang si Angelica. Ate-ate binubuli ako niyang 40 anyos na lalaking yan, ika na nga ng bata na kinabuisit ni Rick at nasa 30 pa nga lang daw siya. Kalaunan sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay bigla na nga lang siyang hinamon ng babae sa isang duelo at tinapunan siya ng gloves, pinulot naman ito ni Rick at madudumihan na raw. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagpulot ng gloves ay nangangahulugan daw ng pagtanggap ng isang hamon. Wala nang nagawa si Rick kundi sakyan na lamang ang trip ng dalaga, na may pakondisyon pa nga, na kung sino man ang matalo sa duelo na ito, ay magiging servant ng mananalo magpahanggang kamatayan. Nabahala na nga si Rick dahil isa itong knight, na ayon pa nga kay Ryanette ay ka-level ng isang B-rank adventurer, na lubos nagpa-stress sa ating bida dahil isa lamang daw siyang hamak na F-rank adventurer at nagsisimula pa lang. Sa kabila nito ay di naman nabahala si Ryanette at sinabihan pa nga si Rick na huwag masyadong pahirapan ang dalaga at isipin nga lang daw ng ating bida ang mga naging training niya sa nakaraang 2 taon. Nagkadisuka-suka na nga itong si Rick nang mag-flashback lahat ng kanyang alaala at trauma na pinagdaanan sa mga master niya, habang itong si Ryanette ay kalmado lang at magtiwala nga raw itong binata sa sarili niya, dahil para sa kanila, ay kasapi na siya ng kanilang party, ang pinakamalakas na grupo na kung tawagin ay Orichalcum Feast. Dahil dito ay nawala na nga ang pangamba na nadarama ng ating bida, na siya nang hinarap ang hambog na dalaga, na nagpasikat pa ng kanyang bilis kaya tinaguri ang Angelica the Flash. Lubos na hihiwagaan naman si Rick at bakit napakabagal daw ng dalaga pero tinaguri ang the Flash, nang di alam sa sarili na sadyang malaki na pinagbago niya sa nakaraang 2 taong training niya kaya nagmumukha itong mabagal. Abat na iwasan mo yun, lakas ng tsamba mo pasaring na nga ng dalaga sa kanya, ngunit di na nga raw yun mauulit. Muli na nga itong bomb iron ang pambihira niyang mala-flash na atake ngunit sadyang mabagal talaga sa mata ng ating bida, na unti-unti na ngang napapaisip kung ganito na kalayo ang tinaas ng lakas niya kaya mukha itong mabagal sa mata niya, hanggang sa natisod na nga ang bida-bidang dalaga ayon nagmalatrumpong umikot-ikot papunta sa ating bida. Naiwasan naman ito ni Rick ngunit nabahala na naman at di niya raw nagawang basahin ang teknik na iyon ng dalaga, at lubos namang hapa nga sa kalaban, at mukhang tiklop daw talaga siya sa isang knight na katulad nito. Pang-ising-isi na nga lang si Angelica at pinanindigan ang galawan niya, habang sa isip-isip ay natisod nga lang siya ng bongga. Abat mukhang pati yun kaya muring iwasan, banat na naman nga ng dalaga sa ating bida, kaya ngayon daw ay gagamitan niya ito ng mas mabilis pang atake ng magkaalaman na. Pangmalakas ang lusob na naman nga ang ate mo ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa nito ang pagong sa mata ng ating bida, na basic iniwasan na naman nga ni Rick. Lubos kinabahala na nga ito ni Angelica at hanggang 2 beses niya na lamang daw pwedeng gamitin ang mala-flash niyang atake, kaya muli na naman itong bomb iron ang atake ngunit ulats talaga. Sa huling pagkakataon ay binuhos na nga nito lahat ng kanyang natitirang bilis, ngunit ayon natisod na naman at dumadusdos ng matindi sa lupa papunta kay Rick, na bomb iron na nga rin ang atake sa lupa at baka maisahan daw siya ng dalaga, kaya ayon tumilapon ng gagagulat na gulat at nakanganga, at kung di raw siya natisod ay baka katapusan na sana niya nang makita ang resulta ng pangmalakasang suntok ni Rick, di na nga mahipinta ang mukha ni Angelica at sino raw ba talaga itong bida natin, habang itong binata naman ay mas ginanahan pang lumaban at pambihira raw ang mga galawan ni ate, kaya asahan na raw nito na ibiburn na niya buong lakas niya sa susunod na atake. Di na nga malaman ni Angelica ang gagawin hanggang sa sumuko na lamang ito na lubos kinagulat ni Rick, at pagbibigyan niya nga raw ang binata ngayon sabay nagpaalam na.
Natigilan na nga ito nang ipaalala ng ating bida ang kondisyon na inihatag nito kanina, ayon kumaripas na lamang ng takbo at mukhang nagka-amnesia. Pero sana huwag mo kalimutan ang like at subscribe ko dyan idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.